Hello guys, mapagpalang hapon po sa inyong lahat guys. For today's video guys is pag-uusapan natin ang mga farmers nating nagbibilad ng mga palay sa ating mga kalsada or national highways guys. So uso na naman po ang anihan. So syempre uso na naman ang mga nagbibilad sa mga kalsada. At syempre hindi rin natin may iwasan, yan, naglipanan na naman yung mga haters natin sa social media pagdating sa mga nagbibilad ng mga palay sa ating mga daanan, sa ating mga kalsada na ay ayon sa kanila is nakakaabala. Yan, ginagawa nilang katatawanan sa social media. Marami silang mga komento pagdating sa social media. So ngayon po ay bibigyan natin ng magandang po yan, pagpapaliwanag. So ayun guys, sa mga haters po natin dyan sa social media na nagpo-post ng pagkadismaya patungkol sa mga nagbibilad ng palay, o minsan nga talagang binibigyan ng hindi magandang komento or ginagawang katatawanan sa social media. So ito lang po ang masasabi ko guys, is pakinggan nyo po ito. So bago po kayo mag-post is alamin nyo po muna kung ano ang magiging epekto o ano yung mga dahilan kung bakit doon sila nagbibilad ng palay. So ngayon syempre anihan, tag-ani po ngayon. Ayan guys, sobrang dami ng mga nag-aani ngayon, at saka sabihin na natin sa sobrang dami rin ng ani dahil tag-ani nga talaga, hindi naman po sapat yung mga plaza natin o mga bilaran or dryer na pwedeng gamitin. So yung iba po ginagamit nila talaga yung mga kalsada natin. So ito lang kung masasabi ko, unawain na lang po natin. Hindi naman po yan na palagi, hindi naman aabutin ng taon yan. Mga ilang buwan lang yan. Ganyan yung magiging sitwasyon. Kasi para sa atin din naman po yan. Unang-una, magiging epekto kasi yan sa ating mga farmers guys. Pagka yung mga palay na is hindi nabilad agad, is nasisira yan guys. Yan, lalong-lalo na pagka inabot yan ng ulan. Naani yan na ulanan, basa pa yan, kailangan talagang ibilad yan guys kasi masisira yan. Minsan naabot lang ng isa o dalawang araw yan. Pag hindi yan nabilad at nakasako yan guys, tumutubo yan. Yan. Gusto nyo bang kumain guys ng masarap na bigas, di ba? Tayo mahilig tayo sa mga masarap na bigas, mabango, malambot, maputi. So sa palagay nyo guys, pag yan mga palay na yan hindi nabilad, ayan guys, pagka hindi nabilad kasi ng maigi o maayos yung mga palay natin, ang magiging epekto talaga niyan is sa mga farmers natin is malulugi sila yan, kasi hindi nila mabibenta yan guys ng mahal pagka hindi nabilad ng maayos. Babaratin yan, pwede namang ibenta yan guys sa mga middleman natin, sa mga komersyante kung tawagin. Nga lang, babaratin yan, mura kung bibilhin yan kapag hindi nabilad. So ang ginagawa ng mga farmers natin guys, para kumita naman sila, para lumaki-laki naman mga kinita nila sa pagsasaka nila, is binibilad nila yan sa kalsada yan, para lang mabenta yan ng medyo mas mataas per kilo guys. At yan kasi guys, pagka hindi yan nabilad din ng maayos, yan nga yung sinasabi ko, nasisira yan guys. Minsan inaamag yan pagka hindi nabilad, lalo pag nabasa ng ulan. Inaamag talaga yan, tutubo pa kung minsan pagka natagalan sa sako na hindi nabibilad yan. So kalbaryo sa ating mga farmers talaga pagka natsempuan na nag-ani sila na umuulan. Kalbaryo talaga, sakit sa ulo nila yan guys, lalong lalo na pagka walang mga dryer sa mga bayan-bayan na kung saan sila nagsasaka guys. So sa atin guys na dumadaan sa ating katulad nating mga motorista guys, is
unawain na lang natin sila guys, kasi hindi naman yan nagtatagal, ilang buwan lang yan guys, titigil na yan paunti-unti na rin yung mga nagbibilad, nag-aani at nagbibilad. Yan. Ang magiging may epekto rin kasi sa ating mga consumer yan guys. Yan. Ito di ba? Bumibili tayo sa mga palengke. Gusto natin siyempre yung mga masarap, maputi, mabango na bigas. Yan kasing bigas na yan guys, pag hindi nabilad ng maayos, yan, pag inamag yan, yun yung mga bigas na kung nabibili natin is may mga amoy. Yan, may mga bigas na may itim, may mga butla, may mga itim-itim. Yan, mga minsan durog. Yan po yung epekto. Epekto po yan ng pagka hindi nabilad, pag yung palay is hindi nabilad ng maayos. So unawain na lang po natin guys. Yan, di ba? Sita kayo ng sita guys sa mga nagbibilad ng palay diyan guys. Lahat naman tayo is kumakain ng bigas, kumakain ng kanin pala. Di ko nga alam, baka ikaw na sumisita o nagpo-post sa social media maka-extra rice ka, grabe, di ba? Kaya wag po tayong sita ng sita o ginagawa nating katatawanan sa social media yung mga nagbibilad ng palay. Ang hirap po magbilad ng palay, lalo pagka katirikan ng araw, yan, di mo alam, biglang uulan, yan, paspasan po yan. Malas-malasin mo talaga pag yung palay mo hindi ka inabot ng ulan yan at hindi mo agad naisako, hindi mo agad naisilong yan guys, ay talagang malasin talaga yung dyan. Sakit sa ulo ng ating mga farmers yan guys, pagka yung mga palay, kung di ba, kung may napapansin nyo guys, may mga nadadaanan kayong mga palay na inaabutan ng ulan sa kalsada. So sakit talaga sa ulo ng mga may-ari guys, mga farmers natin. Yung iba dyan talagang lugi na yan pagka ganun ang nangyari guys. Yan. Yung iba binabaha. Okay lang yan guys kung inaabot ng ulan, kinabukasan is iinit. Pero kung minsan nabasa ngayon, kinabukasan wala pa ring araw, wala pa ring init, so hindi nila maibilad yon. So magiging epekto nun guys, may tendency na tutubo yun guys. Kung hindi man yung tutubo, yung nga, siyempre sasako nila yan na hindi ganong tuyo, yan, magkakaroon ng amoy yan guys na hindi maganda. Minsan maasim-asim, nakakabili kayo minsan ng mga bigas na medyo maasim, hindi maganda yung lasa, yun na yun guys. Kaya bago kayo magpo-post, bago nyo sitahin, bago kayo komento na hindi maganda sa mga nagbibilad ng palay, is alamin nyo po muna. Okay lang siguro guys kung hindi kayo kumakain ng bigas, pero kung kayo is mahilig sa bigas o mahilig kayo sa extra rice, is suportahan nyo na lang yung mga farmers natin guys, unawain natin sila. Hindi naman yan aabutin talaga ng mga ilang taon o dekada yan, tuwing ani lang talaga yan guys. Meron naman talagang kuminsan yung tuloy-tuloy yung cropping, pero siyempre ilang buwan yan naman yan nahihintayin bago na naman mag-ani. So ilang buwan na naman nahihintayin bago sila makapagbilad ng palay sa kalsada. Unawain natin sila guys. Yan. Ang isa pa kasi nga magiging epekto nito guys, pagka ang mga palay natin is hindi nabilad ng maayos at maraming nasisira na palay, so ano bang magiging epekto nun? Ibig sabihin mataas ang ani, pero dahil hindi nga nabilad ng maayos, parang useless din yung taas ng ani. Epekto po niyan is lilit yung supply ng bigas natin. At siyempre pag lumiit yung supply ng bigas natin is yan, magtataas naman ng presyo ang mga bigas natin kasi maliit yung supply. Kasi ang dahilan, dahil yung mga maraming mga ani o mga palay na hindi nabilad ng maayos. Yung mga hindi po kasi nabibilad ng maayos, yan, hindi naman na yan halos mapapakinabangan. Magiging patuka na lang ng mga alaga nating hayop yan, or ibebenta man yan sa market guys, magiging na lang yan, yung mga nabibili nyo 20 pesos per kilo, binibenta po yan para sa mga alaga nating aso, mga patuka na ng hayop. So napaka po, parang nagiging useless po. Ayun guys, hanggang doon lamang po ang ating video guys. Thank you for watching guys. Para sa mga farmers natin dyan o magsasaka natin dyan, mabuhay po kayong lahat guys. Bye bye.